maraming struggles, maraming battles that we have. And people may not know it, but I know that you do, Panginoon. But in spite of right now, Panginoon, we are choosing to stand in front of you, Panginoon, to dwell in your presence and to worship you. Because we know na ngayon pa lang, Panginoon, mananagumpay na kami dahil ikaw ang dakilang mananagumpay, O Diyos. So right now, we are choosing to stand, to declare that we are victorious because you are victorious, O God. Because we know that you are fighting for us. Because we know that you are not yet done with us, Lord. Because we know that you are with us, Lord. You will never leave us, nor forsake us. And this is our declaration, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
deserve all the praises, adoration. You deserve every heartbeat today, Panginoon. All we have for you. All we have for you. All I am for you. All I am for you. Jesus. All I am for you, Lord. Everything I am for Thousand times I've failed, still your mercy remains. Should I stumble again, and I'm caught in your ways, everlasting, your light shining on else fades, never ending. Your glory goes beyond all thousand times I've failed, still your mercy remains. And should I stumble
would offer this heart, oh God. Completely to you. I walk upon salvation. Spirit alive in me. This life to
hindi kami magsasawang itaas ang ngalan mo, Panginoon, dahil hindi ka nagsawang mahalin kami, Panginoon. Lord, we are here only for you, just to meet you, just to worship you, just to give you thanks and praise. We are here only for you, and we will not be ashamed. We will never get tired of praising your name. In Jesus' name, hallelujah. Everybody shout in Jesus. Jesus' name, hallelujah. We pray, amen. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. I-welcome po natin ang bawat isa. Ikot po tayo. Batiin po natin ang bawat isa. Pakisabi, good morning, kapatid. God bless you. Greatest day in history. Death has beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Thank you, Lord. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever I'm gonna say. Thank you, Lord. Forever I am changed. Forever I am changed. All glory and honor belongs to you and to you alone. Amen. Good morning. Good morning mga kapatid. Alam niyo ba, kinakabahan ako. Hindi dahil sa inyo. Kasi last minute, ayaw gumana nung aking script iPad. So, thank you Lord at to the last minute ay ito po ay gumana bigla. So, salamat sa Panginoon yan. So, before we start mga kapatid, I just want to encourage everyone that you are a part of this church. Are you a part of this church? Are you a part of this church? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And if you acknowledge that you are part of this church, then you should also be involved. Yan. So, involvement is important in the ministry of God or in the house of the Lord. You know why? Because involvement in the house of the Lord means you are growing as a Christian. So, that's your gauge. If you are satisfied on what you are right now, then check your growth or check your heart. Baka hindi nag-grow, baka nai-stagnant. But if you desire, parang yung pinapakiramdam mo sarili mo na
parang ano, kulang parang hindi lang ako satisfied na Sunday service, attendee lang ako every Sunday. But I want to do more for Christ. And the good news is, mga kapatid, there is a way to do more for the kingdom of God. Amen? Amen. So napakarami po nating mga ministries na pwede po kayong ma-involve dito sa ating simbahan. Nandyan po yung mga nakalista, worship ministry, prayer intercessors, faith kids, connect, ushering ministry, helps ministry, faith groups, at yung iba pang mga gawain natin na ginagawa natin dito sa loob ng simbahan. We can all be involved. Kaya, if you acknowledge yourself that you are part of this CCOF family, then come and approach your pastor and we will get you involved in the ministry. Amen? Napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. Although marami pong mga pagsubok, but the most important thing is you are doing what you are made of. 'Di ba? Parang isang microphone na ang microphone kapag yan ay itinabi mo lang sa loob ng bahay, hinayaan mo lang yan nandyan, mabubulok lang yan at masasayang lang yung pagkakalika sa kanya. But if you use the microphone to its creation, 'di ba? Kung ano yung pagkakalika sa kanya, then nafu-fulfill niya yung purpose niya. And you, mga kapatid, you are made to worship God, you are made to serve for Christ, and you are made to serve the people around you. That's why I encourage you to come and approach us and be involved in different ministries in our church. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So ayaw ko lang po na nakikita ko lang po sana kayo every Sunday lang Gusto ko po nakikita ko rin kayo ng midweek service, ng Saturday ministry days natin. Yung Saturday natin full of activities yan na patungkol sa gawain ng Panginoon. From morning, 7 a.m. up to the evening, mga 5 or 6 p.m., nandito po ang ating mga kapatiran, nagsasama-sama para maglingkod. Amen? So, I believe na bibigyan po kayo ng time ng Panginoon kung kayo po ay talagang nagde-desire na maglingkod para sa Kanya. Amen. And also, I just want to invite you, next week will be our 12-year anniversary of CCOF Pasig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon, 12 years na po tayo. Imagine, grabe. 12 years. Sino po ditong since day 1 of CCOF, nandito na sila Ate Mel, tama, At yung iba pang mga kapatiran din na from the beginning up until now ay naranasan po natin ang kabutihan ng Lord sa church na ito. That's why I want all of you, mag-invite pa po kayo ng ibang mga kapatiran, all of you and your invite to come next week. We will celebrate together in our anniversary. So may mga po tayo, may mga programs po tayo, may kainan, syempre hindi po yan mawawala after service. And then, may mga konting mga pasurpresa po tayo para sa bawat isa. Amen? So, mag-invite po kayo ng mga kakilala, mahal sa buhay, mga families and friends, and invite them for next week, our 12th-year anniversary. Amen? So, our series right now is sowing and reaping. So, nasa na po tayo? Nasa 3rd week na po tayo. Or maybe I think this will be the last of the series Sowing and Reaping. Kasi next week will be our anniversary message. So makakarinig po tayo ng tatlong pastors na magsasalita po dito. Hopefully, yun po ay matuloy. And this will be our last part of our Sowing and Reaping series. And katulad nga po nung napag-aralan natin previously, that the principle of our life, di ba? Ito yung prinsipyo ng buhay natin. That what you sow is what you reap. Sabi sa Bible po yan, sa Galatians 6 verse 7, you will always harvest what you plant. Example, nagtanim ka ng kamote, aani ka ba ng apple? Hindi, di ba? Nagtanim ka ng sibuyas, aani ka ng luya? Hindi naman, di ba? What you will plant will be your harvest. Ano po ang ibig sabihin yan sa buhay natin? Ibig sabihin, if you plant goodness to the people, if you plant love to the people, it will come back to you, love din. Amen? Ganyan po ang prinsipyo ng buhay natin. Kung ano ang ipinakita mo sa isang tao,
yun yung babalik sa'yo. Say for example na lang, di ba? Merong isang sobrang galit na tao na talagang, galit na galit ako, ang laki ng problema ko. Tapos, sa'yo siya sa galit. Sa'yo siya galit. Tapos ikaw, ang isinukli mo sa kanya, nagalit ka rin, sinabayan mo rin. Ano sa tingin mo yung mangyayari sa inyo? Magkakapalitan lang kayo, magkakasuklian lang kayo ng mga masasakit na salita. Pero kung ikaw ay nagpakita sa kanya ng meekness, ng humility, and ng self-control, ano yung sa tingin mo magiging epekto sa kanya? Mahihiya siya eh. Di ba? At maybe, ibabalik niya rin yung humility, self-control dun sa nangyayari na yon. Di ba po? Ganun eh. Totoo yun na kung ano ang ipinakita mong kabutihan sa kapwa, ay nakakaranas ka rin ng kabutihan. Hindi naman specifically sa kanya rin, na parang naniningil ka, hindi po. Wag po ganun na parang nagtanim ka ng kabutihan, may utang ka sa akin ng kabutihan, may favor akong binigay sa'yo, dapat may favor ka rin. Hindi po. Ang inaasahan po natin ditong balik ng kabutihan is either from Him or from anything else in this world. Amen? So for example, nagtanim ka ng oras sa church. Nagtanim ka ng oras sa oras mo para sa Lord. Ang isusukli ba ng Panginoon sa iyo is oras din? Hindi, di ba? Blessing, di ba? Kapag nagtanim ka ng panahon mo para sa Panginoon, ang bumabalik sa iyo ay pagpapala na nanggagaling sa kalangitan. Amen! So yan po yung prinsipyo na nais po na nating pag-aralin dito sa sowing and reaping. And also, it goes two ways. Dalawa po yan. When you sow good, you will reap good. And equally, when you sow bad, you will reap bad. Kasi sinasabi po yan sa golden rule na binanggit po ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7 verse 12. Sabi po ni Jesus Christ, "Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law of the prophets." And it goes two ways. If you want them to do good to you, then do good to others. Pero sa kabilang kamay, kapag ikaw ay nagtanim ng kasamaan sa kapwa, ay posible na aani ka rin ng kasamaan. Maybe hindi sa kanya or sa ibang tao. And this will be our focus, the negative side. So, ito pong preaching natin ngayon is the other way around po. So, napakahalaga po kasi na bilang mga Kristiyano, hindi lamang po natin naririnig yung mga magaganda at nakakakiliti sa ating mga tenga na mga preaching na puro love of the Lord. At minsan nasusobrahan tayo sa love of the Lord, sa grace ng Lord, nakakalimutan na natin yung just na God. Nakakalimutan na natin yung Diyos na nagpapunish doon sa mga hindi gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Amen? So kailangan po natin itong pag-usapan, mga kapatid. Huwag po kayo nawa magalit sa akin kapag parang negative approach ito na parang pinapagalitan ko po kayo or parang pinagsasabihan, mga ganun. Pero I will do this. The Lord is letting me do this because I love you po, mga kapatid. Ayoko po na may isa sa atin dito na mapunta sa impyerno at yung iba sa langit. Gusto ko po sama-sama po tayo. Gusto ko po habang nabubuhay tayo dito, pare-pares tayong nag-grow sa ating character and attitude. That's why kailangan po natin pag-aralin yung mga most controversial at mga most, uncomfortable lessons. Katulad po nitong pag-uusapan po natin. Amen? So ready na po ba kayo? Yan, I hope walang uuwi muna. Baka natakot po kayo sa warning ni Pastor. Hindi po. Sige po, let's pray po. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful opportunity to share the Word of God, Lord, to let your people, Lord, be magpakalalim, Panginoon, sa iyong salita. Father, I pray na gamitin mo po ang aking puso, ang aking isip, ang aking bibig, Lord, upang maging tagapaghayag ng inyong mabuting salita, Father. And I pray for humility in my heart. I pray for an openness in their heart, Panginoon. At ang bawat isa po sa amin ay magkakaroon po ng unison as we speak about your word, as we tackle these difficult topics, Panginoon. And we pray, Panginoon, that the Holy Spirit will saturate each and every one of us, giving us illumination, giving us understanding to your word, Panginoon.
Thank you, Father. We glorify you above all else. Guard our hearts, guard our minds, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ba yan? Di pa ako nagsisimula. Malungkot na kayo. Smile naman po. Yan. Kahit na ano po itong pag-uusapan natin, ay makakasmile pa rin po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon is, we will call it the cost of pride. The cost of pride. Ano po ba ang cost ng pride? So, this is the principle of cause and effect. Di ba, madalas yan sa buhay natin eh. Kunyari, hindi ka kumain ng maayos. So, gutom ka. Ang epekto sa'yo ay, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang cause doon, yung ginawa mong hindi pagkain. At ang epekto nun sa buhay mo, yung naapektuhan yung pagtatrabaho mo or yung ginagawa mo. Kasi, gutom ka kasi hindi ka kumain. Cause and effect. So, pride has a cost, mga kapatid, talaga. So, ang cost mo nito, minsan tayo sa puso po natin nanggagaling yung pride na ito at lumalabas po yan into actions. So, pride is an internal character na inborn sa tao na ang epekto nito lumalabas sa ating mga pag-uugali. Ang sabi po sa definition ng pride sa Wikipedia, pride is a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements. Anong mga example po nito, mga kapatid? Ikaw, engineer ka, tapos naitayo yung napakagandang building, for example, Okada. Antindi na. Kasi galing kami sa Okada nung nakaraan lang. Yung iba pala galing din sa Okada. Yung Okada, kunyari, ikaw yung nag-engineer dyan sa Okada, yung building niya, yung structure. Di ba sa loob-loob mo, pag nakita mo yung kabuuan ng Okada, ako gumawa niyan. Ako nag-design niyan. That's pride, mga kapatid. Ako ang lumikha nito. Kung di dahil sa akin, hindi magiging ganito ang pamilya ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi kami makakaangat sa buhay. Kung hindi dahil sa akin, hindi matataguyod ang church na ito. That's the example of pride. You feel a deep pleasure. Yung ang sarap sa pakiramdam, wow, ako to Deep pleasure in your heart and you are being satisfied. At yung satisfaction na yon, it is coming from your achievements. So nasasatisfy yung puso mo for something kasi meron kang nagawang maganda or nagtagumpay ka sa isang bagay. Kapatid, ang pride po, the pride is tawag doon, kapatid ng pagyayabang. Naniniwala po ba kayo? Nag-agree po ba kayo sa akin? Totoo po yun, di ba? Ano yung nangyayari sa'yo pagkatapos mong magkaroon ng pride sa puso? Parang nagkakaroon ka ng pagyayabang. Hindi man minsan nakikita yan externally or hindi man yan sinasabi, kinikilos, pero deep inside, parang pride, di ba? Parang parang sa sarili mo nakakapagyabang ka. And these words are very uncomfortable. Sorry po mga kapatid. I will be straightforward sa inyo ngayon. This is an uncomfortable but you need to know this very fact na sinasabi po sa Biblia about pride. Yan. Pride is an internal feeling, internal po yan, but it results into something else, into actions or behavior. Di ba? Character and attitude. Ano yung difference nun? Character, kung ano yung talagang built-in sa'yo. And then attitude, kung ano yung naipapakita mo dahil dun sa character mo. And dun po nagmumula yung pride sa character. Ang pride po is a character na kung saan nagagawa natin yung mga kinikilos natin na prideful dahil meron tayong pride sa ating mga puso. Ang mga tao po, mayroong mixed, tawag sa ganun, mixed opinion about pride. Yung iba, iniisip, be proud of yourself. Diba? Sinasabi yan ng magulang natin sa atin nung nag-aaral pa nung tayo ay nakapagtagumpay sa isang bagay. Be proud of yourself or take pride in your work. Ginawa mo yan. Dapat be proud dun sa ginawa mo. Yun po yung isang banda. At sa kabilang banda naman po, on the other hand, is the pride that is in the Bible. Ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa pride na ito? So yung una ko pong sinabi sa inyo, yung be proud of yourself, take pride in your work,
parang, kung iisipin natin, parang good pride naman yun, ano? Parang okay naman yung pride na yun kasi nagiging nagkakaroon ka ng confidence sa sarili mo dahil may pride ka dun sa achievement na ginawa mo. But, I tell you kapatid, it is very dangerous. Napakadelikado po nun, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Because it has a tendency to make you think yourself better than someone. Totoo, di ba? If you do something na napakaganda at may makita ka na parehas kayong ginagawa na hindi maganda yung ginawa niya, ang nakikita mo agad, mas maganda yung sa akin. Di ba? Mas masarap yung luto ko sa kanya. Parehas ulam, sinigang. Pero nung kumain kami nung lunch, mas masarap tong sinigang. O kaya iisipin mo, dalawa yung nagdala ng ulam. Yung sa akin doon yung isa ron, parehas kami ng niluto. Tingnan mo, mas masarap yung sa akin doon. Di ba? Ang ganun talaga ang pride eh. Parang minsan, kinikip-kip mo siya na good pride yun kasi may ginawa kang mabuti. Pero, ang nakakatakot doon, nagre-resulta yun into something boastful sa iyong puso na iniisip mo na mas okay ka kesa sa kanya. Lagi po yan nangyayari. Amen? Amen, di ba? Na ano po yan, naturally nangyayari po yan sa buhay ng tao. Mamaya malalaman niyo po kung bakit siya naturally. Ito mga kapatid, napaka-importante. Gusto ko po pakinggan nyo itong maigi. Yung nandito sa church, yung mga nasa online, mga manonood mamaya, pakinggan nyo po itong maigi. As a true Christian, bilang isang totoong Kristiyano, we always acknowledge God on all of our achievements. Can you say amen for that? In all of your achievements, you should always 100% give the credit to the Lord. Kung ginagawa mo yan, kapatid, I can say that you are being a true Christian. Alam mo po kung bakit? Kasi you are not taking for yourself, but you are acknowledging dahil sa Lord. Kaya ako to nagawa. Kaya ako nagtagumpay sa trabaho. Kaya ako pumasa sa school, perfect ako, tapos scholar ako. It is not because of me. Dahil sa ginawa ng Lord sa aking buhay. Yan po ang magandang attitude natin in terms of achievements or in terms of victory na nararanasan natin. Not because you are being humble, di ba ganun tendency, humble ako, Lord, ikaw ang gumawa nito. Not because you are being humble, kaya mo ina-acknowledge ang Lord. But because the truth is, sa Lord talaga galing yun. Maging humble ka man o maging hindi ka man humble, no. Your victory bilang Kristiyano, it comes from the Lord. Amen? Amen. Saan lang po tayo pwede magyabang? Ito, yan. So, sa Bible, meron pong sinabi sa Bible that we can boast of. Yan. So, but this something that you can boast of ay hindi ka magkakasala dito for sure 100%. You will not sin against God dito. Sabi po yan sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24 and 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Sabi po dyan, this is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boasts, boast about this. Sabay-sabay po natin basahin to. That they may have the understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight, declares the Lord. So saan lang daw po ba tayo dapat mag-boast? We should boast only of the Lord. Sa Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pag nagte-testimony po tayo dito mga kapatid, tuturuan ko po kayo para hindi maging self-centered yung ating mga testimony. Di ba minsan nagiging self-centered yung testimony. Salamat sa Panginoon kasi dahil po sa akin, naayos po ang ministry ng ganito, ng worship team. Salamat sa Lord kasi ako po yung nakapagtaguyod nun. Parang di ba, roller coaster. Una, salamat sa Lord. Biglang, dahil sa akin. Di ba? At tunay nga po na dahil sa Panginoon, mapagpakumbaba po ako. Parang inconsistent yung yung testimony mo Ang tama po dyan, mga kapatid. Kapag ikaw po ay nagsasalita patungkol sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay mo, ang sasabihin mo sa mga kapatiran,
Ang Panginoon lamang po ang may akdahan ng katagumpayan na nararanasan ko. Ako po ay sadyang mahina, pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nangyari po ang mga bagay na ito. Hindi po dahil sa akin yan, kundi dahil sa Panginoon. Kung wala po ang Panginoon, hindi po mangyayari yun. Di ba? Napakaganda na you are always consistent in acknowledging that the Lord, what the Lord has done in your life. So, kung meron po sa inyong gustong mag-testify, I want you to testify about how the Lord works, not how you work, because what the Lord has done to you. Amen po ba? Amen. Yun. So, sabi din po sa 1 Corinthians 1:31, therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So, meron po akong tatanungin sa inyo ngayong question. I'm gonna ask you a question right now, but don't raise your hand. Don't answer boldly, ako yan, hindi ako yan, or si ano yan. Huwag po kayo sasagot. Huwag po kayo magre-react. Just keep your answer in your heart, in your mind. Kayo lamang po ang nakakaalam at ang Panginoon tungkol sa sagot nyo dito sa question ko na ito. So, ngayon, siguro, pwede nyong sagutin, positive, ako yan. Or pwede nyong sagutin, negative, hindi ako yan. Or pwede nyo ring sagutin yung iba, si ano yun, ganun yun si ano eh. Kasi sa loob-loob nyo lang naman, tsaka si Lord lang naman yung nakakaalam. Okay? So wala na po ako dun, labas na po ako dun kung ano yung magiging sagot nyo. But you can answer with all honesty in your heart. Kailangan po honest answer. Ang question ko po is, do you experience pride-related problems? Walang sasagot ha? Walang tataas ng kamay. Do you experience personally a pride-related problems? Nakasagot na po ba lahat? Amen? Natakot na kayo sumagot. Hindi. Pwede na kayo sumagot ngayon. So, meron na kayong answer sa puso nyo? Amen. So, ang reason po kung bakit sinabi kong sa puso nyo lang yung sagot nyo, it is because I don't want someone to hear your answer and judge you depending on your answer. Uy, pag narinig sila ng wala akong problema sa pride, wala, hindi ako yan, pastor. Pag narinig ng kapwa mo yan, sa loob-loob niya, well, hindi nga. Di ba? Talaga, ako nga meron eh, tas ikaw wala. Di ba? It has a tendency to judge. Kaya sa inyo na lang po yung sagot niyo, sa puso niyo na lang po yun. And if you answer, no, I don't have pride-related problems, then kapatid, sad to say, I'm telling you that you are already committing pride. Because you're not admitting to yourself. Wag po kayo magagalit sa akin. This is the word from the Lord. Na kapag kayo po ay ina-acknowledge nyo na wala akong problema sa pride at all, you are already having pride to yourself. Sometimes, kung sino pa yung sumagot na wala ako niyan, Pastor, I don't have that kind of problem, sila pa yung mas maraming pride sa kanilang mga puso. Kapatid, hindi ko alam yung mga sagot nyo and I don't have the power to judge. Only Jesus Christ can judge. But I am just exposing to you kung ano ba yung dapat na iniisip natin sa ating mga buhay in terms of pride. So, medyo uncomfortable talaga. Sorry po mga kapatid. Pero, the truth will set you free. Amen? Amen. Pride is a very serious problem na lahat ng tao, that every people battles every day. Correct? Amen. So, alam niyo po kung bakit na battle niya ng lahat ng mga tao? It is because it is written in the Word of God. Sabi sa Bible, for all that is in the world. Ano yung verse na yun, di ba? For all that is in the world. All that is in the world. Ano yung una? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. That is why yan ang battle mo. Araw-araw. Sa buhay, you have a battle of pride every day. It is because everything in this world full of pride of life. And this pride is not exempted doon sa sa verse natin sa Galatians 6:7 that what you plant is what you will harvest. Kasi kapag nagtanim ka ng pride, ang harvest mo, different negative things na pag-uusapan natin ngayon. If you plant pride in your heart, siguradong meron kang negative things na aanihin. Are you ready? Fasten your seatbelts. Yan, dahil eto na po.
Proverbs 16 verse 18. Pride goes before destruction. Totoo, di ba? Pride goes before destruction. Bago masira ang buhay ng isang tao, nagkaroon muna yan ng pride sa kanyang puso. And haughtiness before a fall. Ano ba yung ibig sabihin ng haughtiness? Haughtiness, sa definition po, it means arrogance. Arrogante. Di ba? Mayabang. Overinflated ego. So, tao may ego, di ba? Overinflated, sobrang taas ng kanyang ego. Ano yung pagka-over-ego ka, ano yung nangyayari sa'yo? You are struggling to acknowledge your flaws. Nahihirapan ka na tanggapin na may pagkakamali ka. Or iniisip mo lagi, tama ako. Ako tama, kayo makinig sa akin. Lagi mong iniisip na ikaw yung matalino at yung iba, ewan, di ba? Yan po yung overinflated ego. And pride is one of the main reason why churches fail. Pride is one of the main reason why churches have divisions. Pride is the main reason why revival is not coming to church. Pride is the main reason why there are broken families. Pride is the main reason why there are separations between people. 'Di ba? Totoo po yun, na yun ang nagiging reason. Ito po yung mga bagay kung bakit ba, or ano ba yung aanihin mo when you plant pride in your heart. Unang-una po, 5 lang po ito mga kapatid, and I hope matapos po natin to before mag 11:45. Pride is a God defier. Pride is a God defier. Anong ibig sabihin po ng defier? From the root word defy. Ang defy, ang ibig sabihin po niyan, you are refusing to obey. Disobedient ka. When you defy God, it means you disobey God. You resist God. You rebel against God. May rebellious spirit ka against the Lord. And if you have pride in your heart, yung mga nakwento ko sa inyo kaninang mga example ng pride, then more or less, dinedefy mo ang Panginoon. You are defying God. Ang sakit mga Kristiyano tayo, minsan may pride pa rin tayo. Tapos marirealize natin, I am defying God pala when I have pride in my heart. Proverbs 6 verse 16 to 19. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are abomination to Him. Mga heavy words from the Lord. These 6 things, the Lord hates. And 7 sa kanila, abomination sa Panginoon. Ano-ano yon? Number 1, a proud look. Number 2, a lying tongue. Number 3, hands that shed innocent blood. Number 4, a heart that devises wicked plans. 5, feet that are swift in running to evil. 6, a false witness who speaks lies. And number 7, and one who sows discord among brethren. Grabe meron palang hate list ang Panginoon. Merong mga listahan ng Panginoon na sobrang kinaiinisan niya, na sobrang ikinagagalit niya. And these are the things that God hates. And guess what? What's the number 1 on the Lord's hate list? Proud look. If you look proud for yourself, di ba? God will hate you. That's the truth. The Bible says it. That's the truth, mga kapatid. God will hate you. Number 1 po sa hate list ng Lord ang pride. Proverbs 16 verse 5, the Lord detests the proud. They will surely be punished. Sinisigurado ng Panginoon kapag may pride ka sa puso, hindi ka makakaligtas sa punishment ng Panginoon. Kaya right now, mga kapatid, or maybe mamaya, sa isip mo lang ngayon, kung meron kang proud heart, humingi na tayo ng tawad agad sa Panginoon. Because we will surely be punished kapag merong pride sa ating mga puso. And detest, ano ba ibig sabihin ng detest? Nagagalit ang Panginoon. Bakit ba galit na galit ang Lord sa pride? Naisip niya ba? Lord, ano ba ang kinakagalit mo sa pride? Ano ba yan? Di ba? Because, number 1, pride created Satan. Pride created the devil. You know why? Pride created Lucifer, or
Pride turned Lucifer, na ang kanyang pangalan dati or ang bansag sa kanya dati, Lucifer, the son of morning. Ang ganda yun, no? Morning, M-O-R, umaga. The son of morning, Lucifer. And from pride, it turns him into Satan, the father of evening or the father of darkness. Ang grabe yung nangyari sa buhay ni Lucifer. Siya yung son of morning. Ang ng tingin ng Panginoon sa kanya. But because of pride, he turns to a father of night or father of darkness. Napakalungkot po sa buhay. 1 Peter 5 verse 5, God resists the proud but gives grace to the humble. Ano yung resist? Tinitiis. God resist. Tinitiis ng Panginoon yung mga may proud heart. God opposes, God hates, and punish those who have proud heart. Kapag prideful ka, titiisin ka ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Ganun po ba yung gusto natin? Is that what we want from the Lord? That He resists us, that tinitiis tayo ng Panginoon? Ito po ba yung gusto nating makuha sa Panginoon? Yung hindi tayo pinapansin at hinahayaan lang tayo at hindi tayo pinapansin ng Panginoon. Ayaw po natin yun, mga kapatid. That's why right now, don't defy God. And how will you do it? Remove the pride in your heart. It's difficult, yes, but by the power of the Holy Spirit, it is very possible. Number 2. Number 1 natin kanina, God defier. Number 2 naman, man defiler. Pride is a man defiler. Pride destroys the image and likeness of God in you. You know why? Because pride is never a character of the Lord. That's why kung may pride ka na sa puso, nadudumihan na, nasisira na yung image and likeness na pagkakalikha sa'yo ng Panginoon. And you know, pride sits at the very center or the heart of a person. Sinabi po yan ni Jesus Christ. Mark chapter 7 verse 21, for from within, out of the heart of men, lahat ng tao, sa gitna, sa kanyang puso, sa sentro ng kanyang buhay, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, and pride. We were born with it. Nung pinanganak po tayo, dala-dala na po natin ang pride sa ating mga puso. Bibigyan ko po kayo ng example. Parang isang bata. If a child, kunyari, sino dito may mga baby? Kami may baby, si JD. And nung nilagay ko tong illustration na to dito, na-realize ko, totoo nga. Kasi ganun po rin nangyari kay JD, kahit na 1-year-old pa lang po. And sa tingin ko, baka ganun din yung na-experience ng mga bata sa inyo. Yung mga baby pa, hindi pa nakapag-decide on their own. If you put a child at the center of many toys, mga maraming laruan, pinalibutan mo siya, ang tendency, he will only get one. At yun yung paglalaroan niya, di ba? At hindi niya napapansinin yung iba na mga laruan na nakapalibot sa kanya. And then dumating yung isang nanay. Another mother came and brought his child also in that toys. So, binaba niya yung bata at dadampot, syempre automatic yun, no? Dadampot yung bata ng laruan. So, yung anak mo, may hawak na laruan at may dumating na nanay, binaba yung anak niya, kumuha ng laruan doon sa laruan nakapalibot. Ang tendency, alam niyo yung gagawin ng anak niyo, bibitawan niya yung laruan niya. He will let go of the toy that he has and he will get the toy that children has. Natural? Tinuruan niyo ba yon? Di ba? Hindi naman natin tuturuan ng mga anak natin na maging selfish, na maging prideful sa kanyang buhay. Pero naturally, nakita niyo po, sa mga bata pa lang nakikita na natin yung human nature ng tao na kahit di ko tinuruan to na na ganito pero lumalabas sa kanila. Why? We were born with it. Pride was born magmula nung tayo pa lang ay ipinanganak. At kaya, dito po pinapakita sa atin ng Bible that pride is not learned. Hindi yan pinag-aaralan. But pride is part of human nature. Kusa yan
na lalabas sa'yo. That's why right now, mga kapatid, every person in this church, all of you, one by one, children and adult, at lahat ng mga nasa bahay, nasa labas ng church na ito, every one of you has a broken human nature. Every one of us, including me, has a broken nature that is doomed to be punished. Kasi pride, God detests the pride and He will not let it go unpunished. And we are all doomed to be punished. That's why we need to be born again. Yan po yung makakapagtanggal ng old human self natin, to be born again of the Spirit. Yung tatanggapin natin ng Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas at tatalikuran na natin, we will turn around from our old life at iiwan na natin yon at susundin na natin ang ating Panginoon. That's why every one of us needs a Savior. None of you can't live without a Savior. Kasi mapapahama ka lang, ipapanish ka lang. Kasi meron kang human nature na hindi mo matatanggal-tanggal. Only the power of the blood of Jesus can remove the pride in your heart. Amen. Number 3. So, una, God defiler. Pangalawa, man defiler. At pangatlo, society divider. Pride is a society divider. Lahat ng mga arguments, lahat ng mga separation of marriages, broken families, church divisions and splits, it comes from pride. The major factor of it is pride. Proverbs chapter 13 verse 10, pride leads to conflict. Di ba? Kapag may pride ka sa puso, automatic mag-aaway kayo kasi magpapataasan ka lang eh. Sa tingin mo, ikaw yung tama at siya yung mali. At ang idudulot lamang sa inyo nun ay conflict lang sa isa't isa. And also Proverbs 28:25, he who is proud, he who is of a proud heart stirs up strife. Ano ba yung strife? Disagreements. Ang nire-resulta ng pride sa puso is disagreements. At kapag meron na kayong disagreements, nag-e-escalate yan into broken relationship, separation. Ganun po nangyayari, di ba, kapag hindi kayo magkasundo. Wala, hindi naman tayo magkakasundo, maghiwalay na lang tayo. Hindi lang po yan sa mag-asawa, pati sa magkaibigan, pati sa magkapatid, sa church, mga members ng church, di ba? Hindi na tayo magkasundo dito sa church na ito. It's either aalis na lang ako sa church or papalisin ka na lang, which is di naman natin ginagawa. Kasi talagang ang pride po, it leads to or it escalates to relationship brokenness. Minsan kasi akala natin, we just want an argument. Gusto lang natin na makipag-argue. Halimbawa sa asawa natin, di ba? Akala natin we are solving the problem by putting up or bringing up our argument sa ating asawa. Akala natin sinusolve natin yung problema. But the truth is, we just want to win the argument. Gusto mo lang ilabas para masabi mo sa kanya, akala mo, para lang ma-clear out yung problem. Pero hindi pala eh. Because you just want to win the argument. And it's sad, mga kapatid, that we are like that. That is pride in our heart. And if we take off the pride from our heart, and let Jesus Christ rule over our hearts. Ganun din, halimbawa, yung asawa mo, di ba? If she takes out, or if he takes out the pride in his heart and put Jesus Christ in his life, sa tingin mo ba magko-conflict kayo? Hindi, because you have the same heart. You have the same spirit, which is Jesus Christ. Jesus Christ that is in you will not argue with the Jesus Christ that is in him. Hindi yun magko-conflict at magko-contradict sa isa't isa. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, that we put Jesus Christ in our heart. At pag ginawa natin yun, what will rule over? Ano yung maghahari sa buhay natin? Yung kaninang sinabi ko sa inyong verse, bago tayo mag-start ng service. Love. It will prosper in our hearts. Because the author of love or ang source ng love is God. 1 John 4, verse 7 and 8.
Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God. Kapag nagmamahal ka, ikaw daw ay anak ng Diyos and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Kaya I hope mga kapatid, wala po akong makakarinig sa atin na hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang kausapin si ganito. Kasi hindi ko kaya, ayoko siyang patawarin. Sana po wala. Because sabi sa Bible, he who does not love does not know God. Because God is love. It defiles. It broke or it destroys society. It brings divisions and separations to each and every one of a people that has pride in his heart. And number 4, pride is a life shamer. Di ba? Ipinapahiya ka ng pride. Totoo yan. Ipapahiya ka ng pride talaga. Alam niyo po what a pride of a person wants? Do you know what a pride of a person wants? It wants praises. It wants honor. Di ba? It wants admiration. It wants value. Di ba ganyan po pagka kapag may pride tayo sa puso, gusto natin na masabi sa atin, ang galing mo. Gusto natin marinig na ang sarap ng luto mo, ang galing mong tumugtog, ang galing ng ginawa mo. Gusto natin mai-honor tayo. I-ano mo ko, tawag dito, i-level up mo ko kasi magaling ako. Gusto natin ma-admire tayo, gusto natin makita yung value natin sa mga tao sa paligid natin. Ginagawa ko to para makita mo yung value ko, mahalaga ako dito. Kasi kaya ko tong gawin ito. Ipinapakita po ng pride ng puso natin na we want praises, honor, admiration, and value. But the truth is, it's the other way around yung natatanggap natin. Totoo? The more na we want praises ng mga tao, kabaliktaran yung nakukuha natin, shame. Bigyan ko kayo ng example. Sinabi mo dito, ikaw, kunyari lang ikaw, naging prideful ka. Ang galing ko! Alam niyo ba na dahil dito ginawa ko yan at naging matagumpay ito? 'Di ba? Anong gusto ng puso mo? Honor and admiration, respect, 'di ba? Yun yung hinahanap mo eh. Kaya sinasabi mo yung mga kaya mong gawin at mga napagtagumpayan mo. Sa tingin mo ba yung tao na makikinig sa'yo, honor, respect, admiration, value yung makikita sa'yo? Hindi. Ang iisipin ng tao na yun, ang yabang naman nito. 'Di ba? Totoo? Kabaliktaran yung nakukuha. It shames you. Pride will shame you. Kabaliktaran po yung makukuha natin sa pride. The very thing you want is the very thing you lose. Okay lang. Alam niyo kung bakit? We don't want honor. We don't want praises. We don't want glory. We don't want value. Because we are nothing without Christ. Amen? That's why, if you lose something, honor, pride in your heart, napakaganda po nun. Because you are going back to the original image and likeness of Christ, which is dependent on the Lord. Amen? Amen. Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes shame. Di ba? Gusto mo ng seat of honor palagi, pero kabaliktaran ng nakikita ng tao sa'yo. Ito naman, gusto lagi na itataas. Kala mo naman magaling. Di ba? Kapag pride ang pumunta sa ang nanghari sa puso at nakita ng mga tao, ang nakikita nila sa iyo, kahihiyan, katatawanan. Sa loob-loob ng mga tao, pinagtatawanan ka. And it's not good. It's not good na behind your back, someone is looking at you like that. So para maiwasan mo yun, huwag ka na lang maging prideful. Ganun na lang. Para hindi po tayo mag-cause sa ibang tao na magkasala. Magkukos pa tayo ng pagkakasala sa kanila eh. Kasi mag-iisip pa nila ng negative sa iyo eh, di ba? So it's sad. Kaya alisin na lang po natin mga kapatid. Because sabi sa Bible yan, when you have pride or when pride comes, then comes shame. Proverbs 29 verse 23, a man's pride will bring him low, but the humble spirit will retain honor. May kukwento po ako sa inyo. Isang dalawang gansa, 2 geese. Di ba ang geese nakakalipad? Nakakalipad po yun. Ang geese nakakalipad po yun. Tapos merong isang palaka.
So yung time na mag-migrate ng mga geese sa ibang lugar. So they need to migrate to some other place. So they will fly, sama-sama sila. Kaso sabi nung isang palaka na nakasama nila doon, teka lang, wait for me, I want to come with you. Sabi nung geese, how can you come with us? You don't have wings. Hindi ka pwedeng makasama sa amin kasi hindi ka makakalipad. Wala kang pakpak, kaya mo lang tumalon, pero hanggang doon lang. Hindi ka makakahabol sa amin. Sabi nung palaka, nung frog, wait, I have an idea. I want you to get a piece of wood, anong tawag doon, trunk na maikse, that you can bite one of your mouth, one of you will bite the other end, and one of you will bite the other end. So that I will bite the center of the trunk, and you fly, and I will fly with you using that method. So, good idea, di ba? Ang ganda ng idea ng frog. Para makasama sila. So, ginawa nila yon, lumipad. Okay, nakakalipad sila. May nakakita na ibang mga animal. Sabi, wow, ang galing nung ginawa nun na nakasama sa kanila yung frog. Kanino nga idea yan? Sinong nakaisip niyan? Nagsalita yung frog. Ako! Nabitawan niya yung trunk. Sabi nung frog, me, it's my idea. But he let go of dahil lang gusto niyang ipagkalandakan because he just want to bring to them that it is my idea. So, it costs fall. So, that is pride, kapatid. Na kala natin, ang ganda ng idea natin. At kapag gusto natin yan, ipagyabang sa mga tao, it will make us fall. God taught us a very clear lesson in the Bible that the way up is down. And the way down is up. Di ba? Saan nyo narinig na palabas yan? Sing. Sing, yata yan, yung cartoons na sing. The only way up, if you want to be glorified, if you want to be lifted up, you should humble yourself below, to the lowest. But, if you want to go down, kung gusto mong bumagsak ang buhay mo at masira ang buhay mo, go up, magyabang ka, and take pride in your heart. Ganyan po nangyari kay Lucifer. Balikan po natin yung nangyari kay Lucifer sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 15. Ganito po yung nangyari sa kanya. Sabi niya, for you said to yourself, si Lucifer yung tinutukoy dito, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods, far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Pero ito yung sabi ng Lord, instead, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depths. Sabi ni Lucifer, I will go up, 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 up. I will go up. Pero sabi ni Jesus, you will go down, 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 down. Di ba? Parang ganun yun eh. So, ganyan po ang nangyari kay Lucifer talaga. Kaya napakasaklap po that we have the devil here in the earth because of pride. So, I hope wala po sa ating makipartake sa character and attitude na ginawa ni Lucifer. Ano po yung gusto ng Lord na maging attitude natin? Ito napakalinaw din. The Bible also tells us what we need to do. Just like nothing else. Wala nang ibang mga tao sa Bible. Jesus Christ. Ano po yung ginawa ni Jesus Christ at pinakita niya sa atin? Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Sabi po dito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus Christ want to go down, humble Himself down. Pero ang sabi ng Panginoon, ng Diyos Ama, I will lift you up, up, up.
kabaliktaran ng nangyari kay Lucifer. I want you to choose right now. Which life do you want? The life of Lucifer, that he want to go up, 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 and God put him down. Or you want to be like Jesus Christ, that he went down to the lowest, humble heart. But God lifted him up, up, up to the highest. It is the same na gagawin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Yes, it is biblical that if we humble ourselves, He will lift us up. Sabi po yan sa Bible. Ito po yung role model na dapat na sinusundan po natin sa ating mga buhay. But most of the time, parang inisip natin, nakakahiya naman to kasi I humble myself. Yes, nakakahiya yun. It is very shameful. Pero katulad nga nung verse kanina, kabaliktaran naman ang matatanggap natin. Pag shameful sa ibang tao, yung nakikita nila sa atin, then God sees us to be faithful. God sees us to be humble. Kabaliktaran po nung pagka nagmamataas tayo, shame ang nakikita natin sa tao. Pero kapag nagpapakumbaba po tayo, pag siname tayo ng tao dahil nagpapakumbaba tayo, ang tingin sa atin ng Panginoon is, we are being faithful to the Lord. So anong gusto nyo? Shame from people o shame from God? You choose. It's your choice, mga kapatid. If you want to be shamed by people, pero lifted up naman yung sarili mo, mapagmataas, or you want to be humble as a waterfall na nasa baba. But God is looking at you the right way. Pili na lang po tayo sa mga sitwasyon na yun. And lastly, mga kapatid, last but not the least, pride is a soul destroyer. It destroys our soul. Pride is the best-selling ticket to hell. Amen? Ang pride po, yan ang nakakapagpuno ng tao sa impyerno. Yan po ang makakapagpuno dyan ng tao. Pride. That's why, alam niyo po yung sa wide road tsaka narrow road, alam niyo po yun, di ba? Maraming tao na gustong dumaan sa wide road because the wide road is the path of the prideful. But the narrow road is the path of the humble. Kaya mas maraming ayaw na dumaan doon sa narrow road because they are prideful. Ma-pride sila, kaya ayaw nila doon. Gusto nila dito sa wide road. At dito na rin po ako magtatapos, mga kapatid. We are sinners. Amen? In this time, I want you to agree with me, please. We are sinners. Amen. We are sinners. We have pride sometimes in our hearts. Or most of the time, we do some bad things. We do some wicked ways. Di ba po? Hindi natin maiwasan yun eh. Why? We still have this human form, which is the human nature that we have. And even our country, the Philippines, Pasig, Metro Manila, Philippines, this country is full of pride talaga. It's the sad reality that we have. But the Lord is very clear. The Lord is very clear on what our country needs to be free from pride. Alam niyo po kung ano yung sinabi sa Bible. 2 Chronicles 7 verse 49. And I want you to meditate on this word of God. I want you to keep this word of God in your heart and use this as a transforming grace sa buhay mo. Sabi po dyan, 2 Chronicles, if my people who are called by my name, kayo po yun, you are called by the Lord, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Do we want church healing? Do we want church revival? Do we want family healing, mga broken families magjo-join together at magkakaayos-ayos, magkakabati-bati? Do we want that? Then,
let's humble ourselves and pray and seek God and turn from our wicked ways. Alam niyo po, ang dami nating mga pinagdadaan ng mga problema relating to pride. Ang dami. Mga problema natin sa buhay. Number one na lang dyan, or example na lang dyan, is financial. Diba? Sa pera. Problemang pride sa pera. Na may nakikita kang tao, grabe yung tao niya, blessed na blessed. Nakakaingit. Sobrang nakakaingit yung buhay niya. Nakakabili siya ng mga ang gagandang cellphone, ang gagandang bag, ang gara ng damit niya, ang ganda ng makeup niya, ang laki ng bahay niya, ang ganda ng kotse niya. Now, you, that has pride in your heart, ayaw mo magpatalo. At gagawin ko, may credit card ako. Utang ako para matapatan ko to. Kala mo papakita ko sa iyo na kung anong meron ka, kaya ko rin. Kung ano yung kaya mong bilhin, kainin na masasarap, kaya ko din yan. Tingnan mo lang. Kapatid, that's financial pride. You are pushing yourself to something that you should not do. And you are putting yourself in the debt. Bakit? Gusto mo lang na matapatan. Anong alam niya? 'Di ba? Pag nakita ba niya na parehas na kayo na kaya niyong gawin, magiging masasatisfy ba yung need mo? Or maybe in your heart, parang gusto mo lang na maging close sa kanya. Makatapat, makamingle na same kayo ng But, is it worth it? Di ba hindi? Minsan kung sino pa yung mga humble in their financial needs, sila yung talagang nakikita mo yung blessing. Blessing is not just pera, not just the financial, not just the money, but the blessing from the Lord is everything else in our life. Good health, di ba? Proper sleep, di ba? Meron kang peace of heart, peace of mind, meron kang magandang relationship sa iyong kapwa, sa iyong asawa, meron kang humble home, meron kang humble friends, meron kang humble life. And napakaganda po mga kapatid, that we don't see money as what we will feed in our pride, but we will see the love of money as the root of the evil in our heart. Amen? Ano pa yung mga problema na pinapagdaanan natin sa buhay madalas? Ministry. Ito, napaka-common, lalong-lalo na sa mga ministers sa church. Minsan, kaya ka hindi nag-grow sa ministry because you are too big for God to use. You're very big for God to use in that ministry. But I tell you, kapatid, you can never be too small for God to use you in big things. Kahit na sa tingin mo, ito lang yung kaya kong ihandog sa Panginoon. There's never too small that you can do for the Lord. For the Lord that has big things that is giving you right now. Kaya wag po natin ibala yung malaking ginagagawa natin sa Panginoon, sa mga kapwa natin sa church, sa ministry. Hindi po. Baka alisin sa'yo ng Panginoon yan at sasabihin ng Lord, you are too big for that. I cannot fit you. But if you are small enough, if you are humble enough, napakadali mong isalpak, napakadali mo na i-arrange doon sa mga iba pang mga humble. At napakaganda ng harmony na mangyayari sa atin if all of us has a humble heart. And I want us to end in this parable of Jesus Christ na babasahin po natin ngayon. Napakaganda po nitong parable na ito. Basahin po natin. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Sabi ng Pharisee, I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week and I give you a tenth of my throne, tithes. But, the other hand, the tax collector,
But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Sobrang humble niya, sobrang nagpapakumbaba siya. Instead, he beat his chest. Talagang niya, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you, this sinner, not the Pharisee, because both of them are sinner. But this sinner na sinasabi niya yung tax collector, not the Pharisee, returned to home justified. I want you to hold on the word justified. He returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. The one person, the Pharisee, he got dignified doon sa pangyayari na yon. Nag-pray siya, I'm not like this person, I'm not a cheater, I'm not like this tax collector. He was dignified. Alam niyo yung dignified? Ginawa siyang karespe-respeto sa paningin ng tao. Di ba? Siyempre, sa tingin nila, ay, karespe-respeto to. Excuse. He was dignified. But the other person, the tax collector, he was justified. The one person, both of them go home. One was dignified and one was justified. Every Sunday, mga kapatid, every Sunday, we go to church. Amen? Excited to go to church, to worship, to tithes, to hear the word, to testify, to fellowship, and then go home. When you go home right now, pag uwi natin ngayon, what kind of person do you want to be? The one who was dignified or the one who was justified? You choose. Hindi left, right, Your choice, kapatid. Do you want to be lifted up because of what you can do? Or you want to be justified because of what you have done, your sins, your transgressions, your pride heart, your proud look, and be justified and forgiven by the blood of Jesus Christ? Which of one do you want to go home right now? It's your choice, mga kapatid. Because 1 Peter chapter 5, verse 5, God resists the proud, but gives grace to the humble. Even the chains getting down. And I want you to stand up right now, mga kapatid. This verse means, ito pong verse na itong binasa natin, there is no one in this church, or even outside church, or even every people around the world, there is no one so bad. There is no one in here so bad that Jesus Christ will not save. Can you accept that truth? Can you accept that? Amen? Amen. Walang kahit sinong sobrang samang tao na nandito ngayon na hihindian ng Diyos na iligtas. Kahit gaano ka pa kasama, gugustuhin ka ng Panginoon, gusto ka ng Panginoon na iligtas. But, there is no good person in this church or outside this church. Kunyari, sa buong mundo, ilan ang tao sa buong mundo? 6 billion people or more. Lahat yan mga gumagawa ng kabutihan, tama? Lahat ng kabutihan ng tao sa mundo, 6 billion people, pag sama-samahin mo lahat yan and put it just in one person. All the 6 billion goodness of the people, put it together and put it inside one person. That one person still has to kneel to the Lord. That person, kahit na taglay-taglay niya ang buong kabutihan na mayroon sa mundo, he still need a Savior. Ano po yung gusto ko iparating sa inyo? Alam ko po mabubuti kayong tao. Alam ko po napakabait ninyong mga tao. But it doesn't exempt you to be humble to the Lord. It doesn't exempt you to kneel down and lift your hands and ask for the Lord's humble heart.
Sabi po ng Panginoon sa Bible, papalitan niya ang pusong matigas ng isang malambot na puso. But it can only be done if you are open in the work of the Holy Spirit. I want you to reflect on your heart right now. Do I have a pride in my heart? Do I boast? Do I envy? Do I have a proud look, internal and external? I want you to look at your heart. No one will judge you right now. Only the Lord can see your heart. And when you realize the contents of your heart, you need God. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Hallelujah. Lord, we declare this right now. We humble ourselves to you, Lord. Hallelujah. There's no silver or gold and no treasure untold that could draw me away from your heart. Yes, Lord, this is our declaration. Neither love of myself or of anyone else will do. Because Jesus is all that we need. Nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Everyone, let's humble ourselves. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love.
this world can satisfy your soul, but only by the Holy Spirit, but only by the love of God, only by the grace of God. Let's lift up our hands to the Lord right now as a sign of surrender, as a sign of humility. Lord, right now, you see your people lifted up their hands. They are surrendering their hearts. They're putting down their pride. They're putting down their ego and letting the humble heart manifest in their lives. Father, in the name of Jesus, change the heart of these people, Panginoon. Humble them, Panginoon. Teach them, correct them, rebuke them, Lord. Because without these things, Panginoon, magyayabang lang kami. Without these things, we will just be prideful and we will have a broken body, broken life. That's why we need your rebuke. We need your correction. We need your humbling, Lord. Father, I plead to you right now that you humble each and every one of us. Alisin mo po, Panginoon, anumang mga pagmamataas, Lord. Whatever the victories that we have, whatever the achievements that we have, it's not because of what we can do, but it is because of what you have done in our lives. Lord, we acknowledge. Help us to always remember to acknowledge you in these things, Panginoon. Help us to always remember to thank you, to appreciate you, Lord, for your goodness in our lives, Lord. And even sa mga pagsubok, Panginoon, na pinagdadaanan po namin, Father, I pray, Lord, that you humble our hearts, Lord, to you. Strengthen our lives, Panginoon. In our weak moments, in our down moments, Lord, I pray that you lift us, Panginoon. That you strengthen us, Lord. That you comfort us with your comforting spirit, Father. Father, I pray that you bless each and every one of us, Panginoon, sa mga kapatiran ko po na ito. Lord, let the blessings that will flow from your heaven will be a real blessing in them, Panginoon. Na ang bunga po, the fruit, will be the fruit of the Spirit, Panginoon. The fruit, Lord, is glorifying you, not glorifying themselves, not using this blessing into bad things, Panginoon, but let the blessing flow to them, Panginoon, na mas magiging humble po ang bawat isa sa amin, Father. Lord, continue to increase, continue to nourish, Panginoon, continue to increase the talents and gifts that we have, not to boast, Panginoon, but to boast for your presence, to boast for your goodness in our lives. At magamit po namin ito para maiparamdam po namin sa kapatiran ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, Panginoon. Hindi para magpataasan, but para magpakumbaba sa isa't isa. Father, nawa, lumabas po kami sa church na ito, justified, not dignified. Lord, we don't need dignification, Panginoon. We don't need lifting up. We don't need to be put up on high. We don't need seat of honor, but we want a humble life, Lord. We want to go out in this church justified of all the mistakes that we did, of all the pride that we have in our life. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the reminder. Thank you, Lord, for your correction, for the words, Panginoon. And may we put this in our hearts at hindi lang po makontain, but we will share it to other people with love, Lord. Thank you, Father. We glorify you. Above all else, we will leave this church full of joy and gladness in our lives. In the mighty name of Jesus Christ, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. Happy Sunday, mga kapatid.